Alas 5 ng hapon mga kaganang buhay, oh. Nagpapainom kami ng aming mga kalabaw. Kinukuha namin doon sa tinalian namin, tsaka dinadala namin dito sa gripo. Tiis-tiis na lang muna kami. Yan, inom siya sa gripo. Doon sa tabi ng kalsada ang gripo. Kasama natin guys, Timmy, oh. Tsaka yung asawa ni Timmy. Kabiyahe. Salamat, Tim, ha. Natin ang sighting ngayon ng aming narkila. Oh, ang ganda, no? Ang ganda, Tim, no? Alam mo, Ten, mag-aalaga kami ng ano dyan, oh. Mga kambing dyan sa may kural. Pwede yan. Oh, di ba? Makakatipid na kami. Ano na lang, bubong na lang yung lalagay namin. Diyan. Oh, ayan. So, ayan na po. Nakaparade na yung aming mga hayop, oh. Inumin natin. And then, ito pa lang yung kubo namin. Ayan, skeleton. Kung kanina po, pinapatayo pa lang yung mga poste. Ito, skeleton na. Ayan na po. O ayan mga kagandang buhay, sa balde lang muna pinapainom ni JR ang ating kalabaw. Full inline muna sila dahil ang gripo po natin ay mahina ang ano. Hindi masyadong malakas ang gripo, JR. Mahinay. Mabagal ang patak ng tubig. Hindi masyadong malakas. So, ayan, pila-pila lang muna ang ating mga kalabaw para makabawi sila. Ayan. So, tapos na ito. Ito naman yung kay Lord dyan, no? Talagang payat. O, next time po na biyahe namin, puro malalaki na pong mga kalabaw ang aming bibilin. Hindi na kami bibilin. Payat. Puro matataba na. O, ano yung sayo na yan, Cesar? Magkalakas din kumain? Malakas na kumain. So, nagbisita po si Timmy, oh, dito, oh. At saka yung misis ni Timmy. Paki-subscribe nyo rin po ang YouTube channel ni Timmy. Biyahe ni Timmy. Kami po talaga yung una-unang partners niya ng pamimili doon sa Negros. Oh, diba, Cesar? O, yan. Merong mga kalabaw na hindi po umiinom dahil siguro sa sobrang pagod pa. Si Kabiyahing Winnie, ang expert po sa pagtingal. Napainom niya ng mga 10 baso. Yung mga hindi pa talaga nakarecover, ayaw pa talagang kumain, ayaw din uminom ng tubig. Rick, yung sa'yo na yan, kumakain naman, Rick? Ayan, yung kay Rico, kumakain naman daw. Marami pang hindi kumakain? O mahina pa? Meron pa? May mahina pa talaga daw na kalabaw. So yun, tinutulungan natin yung mga kalabaw na mahina pa. Dapat kusa silang uminom. Ayan. Para mawala daw ang baho, dapat flowing water. Buti na lang pala, nagdala ko ng mga timba, mga baldi. Si Winnie, buti na lang sumama. So expert po sa pagpapainom. Asin lang muna at saka tubig. Para yung mga hindi nakakainom, makaka-recover bukas kung at least malagyan man lang kahit na konti yung ano, tiyan nila, no? Kailangan talagang tingalin. Oo. Mga ilang baso yung pinapainom mo, Wen? 20 ka baso. 10 hanggang 20. Tingal. Tingal talaga yan ni Winnie para makarecover po mga kagandang buhay. Siguro may ano yan eh. Kung sa mga tao pa, dapat painumin ng bunamin. Hilo pa, hilo. Hilo sa biyahe, no? Buyod sa biyahe. Kaya ang tao nga pagka nahihilo sa biyahe walang ganang kumain eh. Ayan. So meron pang ayaw talaga uminom. Pero ayun, uminom mo. Ayan po. So siguro mga 5 araw dito na pinapakain ito. Bukas kukumpay po ang team. Damihan natin ang kumpay agad. Tingnan mo, hindi ka
panipaniwala yung isang maliit doon na usuhin, yung alagain na kalabaw. Kumakain ng dahon ng ano? Mahogany yan. Mahogany. Oh. Ay, kahit na hindi na magpurga dyan. O kahit hindi na daw magpurga, sabi ni Tim. Nababayaan doon yan, Tem. Sobrang init sa bitas. Sobrang init sa bitas eh. Noon, walang kainin. Oo. Abutin ba naman ang 8 araw? Kaya nga. 8 araw, hindi nakatay, hindi nakakain doon sa bitas, wala. Truba. Nakala no? Oh. Grabing kalabaw, palo, no? Ito, kung alagaan pa ito, mga 3 months, talagang lalaki pa yan. Palo eh. 120,000. Isa pa lang yung anak yan. Tem. Laki. Pero payat. Nakasmain, 2 kumpay na malaki. Ulang pa. Oh, 2 kumpay na malalaki, kulang pa dito. Oh, tingnan mo si kabiyahe, oh. Ayan. So mga kagandang buhay, subscribe nyo po si Biyahe ni Timmy. Ayan, so lagi po silang mag-asawa niyan mag-update sa mga alaga natin. Tutulungan tayo dito ni Kabiyang Timmy. Oh, ang dami niyang kilala dito sa Batangas. Walang manluloko sa amin dito. Si Timmy yung kasama namin eh. Bistado kayo ni Kabiyang Timmy. Ay, huwag kayong magloko-loko dito sa mga hayop namin. Di ba, Nalon? Lagot sila kay Kabiyang Timmy. Oh no! Lose weight daw. Hala, kumakain nga sila ng mahogany. Gutom na, Dam. Pag gutom kahit ano na lang. So, ayan, unti-unti po pag binlogs po ito at binlogs ni Kabiyang Timmy dito dahil minsan na po si kagandang buhay nyo dito. Talagang sisikat po itong sugahan namin. Barangay ano nga ito, Tem? Barangay Mangas. Oh, Barangay Mangas. Barangay Mangas po, Padre Garcia. Batangas. Malapit na tayo sa Barangay Hall. Oh, ayan lang. 100 meters lang ang layo dito sa Barangay Hall. Talagang ayun ang bahay ng ex-kapitan. Oh, madali nila malukit. Ang bahay ng ex-kapitan dyan sa kabila. Tsaka bahay din ng kagawad po ito, oh. Yan. Kagawad Undo. Oh, bahay ni Kagawad Undo yan. Pero marami pa rin matataba, Tim, kaya naniniwala na ako ngayon na pag mataba mo binili, may panaba pa rin pagdating dito. Oh. Kung bayan sa kagabi spakod. Kung direkta mo katayan yun, walang panalo. Oh, pag dinirekta daw ng katayan kaagad yon, yung dala namin, wala daw talagang panalo, sabi ni Kabiyahe. Yan, kitang-kita na po namin talaga. Dati kasi ang tinutukan natin, Tim, yung presyo lang sa pamimili eh. Hindi natin tinutukan yung recovery dito sa Katay. Kaya ngayon po, unti-unti na nating nalalaman yung mga sikreto. Ayan, at unti-unti na rin po tayong nakakabuo ng team. Dagdag si Kabiyang Winnie, ayan, painumin yung kalabaw na mahinang-mahina sa biyahe. Yan, wala pong medisina yan, tubig lang talaga at asin. Yan ang pinapainom ni Winnie. Yan, para baka bukas makarecover. So ito, konti lang daw ang ininom, sabi ni Rico. Kaya dadagdagan ng tingal ni Winnie. Yan po, tulong-tulong po ang team. Tingal. Ititingal dahil kunti-kunti lang daw talaga ang ininom, sabi ni Rico. Kita ba sa biyahe, Dam? Hindi siya maing gulpihon. Hindi mayong gulpihon, no? Pero basta lang makainom lang kahit papano. Lami na pugana yung kaon. Para magana daw ang kain, sabi ni Winnie, painumin talaga. Sa biyahe. Yan, ito po ang tingal na makakatulong sa ating mga kalabaw para po makarecover. Parang tao rin, ano? Nilalagok. Yan. Yan, painumin mo na yan, Lon? Muna ko, Dam. Ayan. Sino pong may gusto ng palo na to? Ito pong palo na to malaki, pero nagalit po ang nag-aalaga nito dahil malakas kumain. Kulang na kulang daw yung talagang mga bugkos, tali na kumpay. Kulang pa rin sa kanya. Tapos hindi daw siya tumataba. Pupurgahin siguro yan. Kulang sa atiman. Kulang sa alaga. Kulang sa pagbigay ng mga nutrients, no? Kasi nga alaga ka ng alaga ng kalabaw, hindi po naman binibigyan ng mga vitamins, ayun, no? Pero kung tataba po ito, kung sino pong marunong dyan, gustong bilhin ito,
Mapapataba mo po ito for 3 months lang. Yan. Laking kalabaw ito. Pag nalagyan ng laman. Ayan, paggabi na po mga kagandang buhay at ang trabaho po namin gumagaan talaga pagka masaya po sa pagtatrabaho ang ating mga cowboy. Yan, nagtatawanan po sila. Nasa 50 po itong pinapainom nila mga kagandang buhay eh. Uminom si Palo. Yan. Ito po mga kagandang buhay talaga si Palo, yun ang nakikita ko pong pag nabili po ito pang alagain, talagang madali lang ito lumaki dahil malakas kumain. Oh. Ayan te, may picture natin ito si Palo. Mabait to, mabait. Mabait din. Kumain. Oh. Patabain lang kasi yung iba kasi namimili ng mga payat eh. Pinapataba nila. Pinapainom nila tapos pagka nakita nilang konti lang inom tubig, yan pila-pila dito kay Winnie. Yan po ang maganda po, natutuwa po ako sa pag-aalaga ngayon ng mga tao namin sa mga hayop. Malapit na pong matapos na painumin lahat ang ating mga kalabaw. Next week po, meron na yung mga baka na kasama. So, hindi po tayo nagmamadali na ma-dispose natin ang ating mga hayop. Hanggang season pa po ito, alagaan po muna natin dito. Kaya, no hassle po na magmadali tayo. Kailangan na po talaga dagdag na puhunan para kahit na hindi po mabili kaagad ang ating mga kalabaw at mga baka, ay may ano pa tayo, may pambili. Wala namang problema dito, kailangan na talaga may sasakyan dito na pangkumpay. Iwanan mo muna namin dito yung Hilux po ni Kabiang Roger na ginagamit sa Negros. Yun po muna dito ang pangkumpay namin. At ito pong pader, ayan, napakaganda po. Ang dami na pong nag-comment na maganda po talaga ang aming nakuhang itong nirerentahan dahil may pader. Makakatipid na po kami mga kagandang buhay. Lagyan po namin dito ng puro bitlag ng kawayan po para sa ating alagang mga kambing. Magdadala po tayo dito, all in na po. Kahit ano po dito nga pwedeng maibenta, manok, sabi ni Kabiyahe, magdala. Gagandang mga manok daw doon sa Negros. Ewan, at hindi ko rin alam kung anong magagandang mga manok, mga lalaki lang po may alam noon. So, mag-alaga daw dito at magbenta na rin para mabawi po ang ating bayad dito sa rent. Tapos mga kagandang buhay, si Timmy po ay laging nandito dahil si Timmy po talaga isa ring asset ng negosyo natin. Sanay na sanay po siya magbenta sa Padre Garcia. Iba-vlogs din po ni Kabiyahing Timmy ang ating mga hayop, mga presyuhan po ng mga hayop. Iba-vlogs po yan lagi ni Kabiyahing Timmy kung paano alagaan dito. Lagi po siyang magbibisita sa inyo. So, para po ma-update kayo lagi ng mga dumadating naming mga hayop dito sa aming pahingahan ng mga kalabaw, ay subscribe nyo na po. Sabihin mo sa mga viewers ko. Yan, sa mga viewers po ng Miss Rolls Gandang Buhay, baka po pwede naman nating isingit na rin pagkapanood ninyo yung biyahe ni Timmy. Yan po. Yan. Parehas po ang aming negosyo na yan, livestock po. Livestock, kasi dalawa kayo ni Kabiang Roger nag-umpisa ng talaga, pamimili sa Negros. So, subscribe nyo po, biyahe ni Timmy, para po lagi kayong updated nung pagdating pa lang po, parating pa lang po ang truck, bablogs na kaagad po ni Timmy kung anong mga presyo, itsura ng ating mga hayop. Pag may bago pong mga manok na dumating ditong mas mura, bablogs po ni Timmy yan para sa inyo mga kagandang buhay. When? Yan na lang ba ang last? Mayroon pa. Mayroon pa? Marami pa. Marami pa daw, sabi ni Wins. Marami pa doon, Georgian? Marami pa. Nasa 50 kasi. Baka gabihin na kayo, wala tayong ilaw dito. Oh no! Mga sasampu na. 10 na lang, mga 10. Marami pa doon, Alon? Mga 20 pa daw yung hindi napainom. 20 pa? Oo. Ito, maganda katawan kahit medyo may kaliitan siya, medium size lang pero puno, mataba. Madali lang itong maibenta.
Yun talaga po ang isang faktor na lulugi kami sa katay dahil yung mga hayop namin stress na stress. Tapos wala din pagkain doon sa bitas pag hindi nakatay agad. Kaya may panalo na ito mga kaganang buhay. I'm sure po sa pagbutihin lang po ng pamimili ni Nalon at saka ni Winnie. So hindi na po laging makakasama po sa stockyard si Kabiyahing Roger. Sa mga suki po dyan ni Kabiyahing Roger dyan sa Negros, hindi na po siya laging makakasama dyan sa inyo dahil dito na siya focus sa pagbibenta. Si Nalon na lang po. Si Nalon na lang ang bibili at saka si Winnie. Paminsan-minsan na lang si Kabiyahing Roger. Kabiyahe, dito na kami sa Lipa. Naghahanap kami ng magandang alagain. Maraming umu-order din kay Roger ng mga alagain. Wag lang maghanap ng chicks ha. Lagot kayo. Asawa ni Tim Wag lang yung chicks ha. Lagot kayo. Putol ulo. Putol ulo yan. Magandang alagain. Siguraduhin nyo lang na magandang alagaing baka. No, day no? Lagot sila sa atin. Sa may tayasan. So boy, meron dito magandang kwan. Alagain. Baka, hindi tao. Baka, siguraduhin nyo lang. Di ba Nalon? Sigurado baka lang. Miss na siguro ni Nalon yung diding niya eh. Hello ka muna kay Diding. Diding. Kamusta ka dyan sa Negros? Dito pa si Nalon. Kamusta yung yung ugis mo na yan? Mukha yatang ka eh. Tutubo ka dyan sa ugis mo na yan eh. Tutubo talaga ito. Makapamasahe talaga itong ugis ni Nalon. Ayan po yung pinagtawanan kong ugis na talagang ang ganda pa. Ang ganda na ng ugis ni Nalon grabe. Dito na yata ito makakatubo si Nalon. Magkano benta mo no, Nalon? 47. Para may tubo ka rin 47 po nun ang benta ni Nalon. Tapos tawad nga 2,045. 45 pa rin. Pumuputok yung mo yung presyo mo Putok. Oo. So, yan pa yung mga hindi nakainom. Hindi ka mo na yung 52 dam. Ang 52 na yung daw. Umungi, kursunada ka. Okay. Ayos yan, ayos. Papakainom? Wala pa. So, siguro mga after 3 days, sobrang ganda na ng mga hayop natin. Ayan mo, tingnan mo, di pa nga yan nakapahinga. Ngayon pa lang sila nagpapahinga, Talagang ang lamig dito, no? Ako nga kanina naninindig balahibo ko. Sobrang lamig dito, parang Tagaytay, Lamig ka? So, dito lang malapit lahat ang mga kalabaw natin. Sama-sama na sila. Okay. Makita na ba siya isipatan yung gabi Sige. Ayan. Ang ganda talaga tingnan ng mga alaga natin. Lalo na pag nakabili pa kayo ng mga baka at kambing dito. Tsaka mga manok pa daw, sabing pangsabong, sabi ni Kabiyahing Roger. Kasi quality po yung natin ng fighting cat quality. Yung mga ibon natin po yung quality. Kasi po, galing Negros at saka isa pa, hindi nagkaranas ng gutom. Di bali magutom ang tao sa Negros, huwag lang manok. Di ba no? Galing nila mag-alaga doon. Tama yan. Kahit sa kambing. Basta may pitch ang kambing, ang tao walang bugas. Okay yan sa kanila. So, negosyo lang Kabiyahe. Negosyo tayo, negosyo. Sino yung mahilig sa manok? Yun, ang manok talaga, ibon yan, inalagaan yan. Tapos kung ipagbinta rin, siyempre kung nag-alaga ka, ipagbinta mo rin. Pero sa yung fighting cock na, hindi kami nagpa-fight. Nagbibenta lang. Ito, si Cesar, sinong gustong bumili? Walang gustong bumili kay Cesar. Sorry po, Cesar. Hindi ka mabenta. Ayan apat kaagad yung guyod ni Rico. So pag naguyod hanggang Padre Garcia, ay nako, apat kaagad yung dala ni Rico. Good evening mga kaganang buhay. Ang
lupa po nating nirentahan ay 4 hectares. So kung nakita nyo po kanina, yung atin pong dalawang truck na malaki ay doon lang po sa kalsada nakapark. So bilang pagbigay po ng respeto po sa barangay, baka po magkaroon ng disgrasya, eh naganap po kami ng pwedeng paglagyan ng ating truck. Eh dito po sa bandang side, sa bandang dulo, mukhang pwede dito. Kaya ayan po si Kabeng Roger, medyo tinitingnan at nililinis po. Ayan, may bob wire pa po eh. May bob wire, ayan o makikita ninyo, may bob wire. Ayan. So ito medyo open ito dito. Mukhang pwede. Tsaka ay mayroon palang ganito dong oh. Meron na. Ay, ano kaya ito dati? Bakit may ganito po? Kalsada rin po yan. Kalsada din to? Wala na pala tayong problema. Hindi na tayo maglalagay ng ganito. So, ayan po. Tanggalin lang po ang puno ni Kabiyahe. Ala, ang laki ng puno na yan, oh. Ala, ali mo eh. Aba, medyo matagal yan matatanggal. So, yan, makikita nyo si Kabiyahe talaga yung puputol sa puno. Ito po ang entrance. Kaya pong pumasok dito ng truck. Kasi parang simentado. Ano po? Iyo, sa may lupa lang. Lupa dito? Putulin mo na yan, Oh, ayan, putulin pa daw yun. Ayan. May mga gabi pala dito. May mga saging. So, ang laki kasi nito, 4 hectares po eh. Oh, ayan po doon. Wala, pwede nga dito ang truck natin. Ayan, ala. Dapat may ilaw pala dito. So, bukas po, i-ano natin ito. Bukas, check natin ito dito at ano'y natin. I-clearing. Clearing natin ito para, ano ba dyan banda oh. Nakakatakot. Ayan. May ahas. Oh no! Napakalaki po kasi ito. Creek ba ito dong? Creek na ito dito banda? Ano yan? Oh, hindi daw creek. Nakakatakot dito. Ayan. 4 hectares po kasi ito eh. Hala. At medyo okay pa dun, oh. Pwede pa, daming mga pwedeng kumain ng mga kalabaw natin, mga baka. Pwede nilang malipat-lipat po ng lugar. Oh, sige. Yan, alis daw dam. At ang kahoy po ay mapuputol na. Oh. Yan. Yan po, natumba na yung kahoy. Pwede bang gawing poste yan? Ay, kailangan pa natin ng poste pa para sa ating kubo. Yan o. Klase ito. Maganda bang klaseng kahoy yan, Rico? Okay naman siya, Rico? O pwede. Pwede daw, sabi ni Rico. Magano pa kami gawa ng aming CR. Yan. Pwede maging ano ito. Poste ng ating bahay. Oh, ito medyo malaki-laki. Medyo matagal-tagal yan maputol ni ano, Cesar. Natumba na po ang puno. Ang dalawang puno na sagabal po dito sa entrance. Yan po oh. I-clearing na lang natin para po wala tayong pananagutan. Marespeto po natin ang barangay. Po yung mga kaganang buhay. Samson talaga to si Rico. Kayang-kaya kahit sila mag-isa.
Ah, di pala pwede yan sa bahay. Kaya na yan. Eh, malambot eh. Kuya, yung itipang ko lang eh. Bakya. Oh, ang bilis talaga ng dalawang ito. Yan na. Clearing na yan. Kahit ako nga, kinakabahan rin doon gawin sa totoo lang. Kung masakyan ka, ako'y kinakabahan, ako'y nahibang, baka mamaya may madisgrasya ba? Lalo na pag madilim. Pag madilim, matutulog. Mga lasing pandadato to rin. Oh, eh, hindi natin gusto yan. Parang ako kinakabahan doon, nagtitingin-tingin pa ako, para ako kinakabahan. Maganda na yung precaution first. Huwag na natin hintayin may madisgrasya. Ito na po yung truck natin. So, iga-guide lang po para makapasok. Medyo maliit lang po ang pasukan. Babait po ng mga tao dito, mga kagandang buhay. Palibasa po ang mga tao dito sa Batangas, puro busy, puro may business, puro po mayayaman, mga kagandang buhay. Talagang egg capital of the Philippines dito po sa Batangas. Pinakamalaki pong bakahan dito rin po sa Batangas. Napakayaman po itong Batangas na lugar. Pero marami pa pong mga bakanting lupa. Pero mahal na rin po ang lupa din eh. Oh. Jer, ilawan mo kaya, Jer? Mahuhulog, mahuhulog. Oh no! Mahuhulog po, bawi po. Ayan, para makapasok na nating truck. Ito eh. Bawi. Oh. Laki kasing truck. Malaking truck. 10-wheelers. Ewan, paano ba ito makapasok? Kung gaano kalaki ang truck, gano'n naman po kaliit ang driver. God bless po. Sana wag mabulasok ano. Maliit lang ang ano eh. Kanal po yan kasi, kanal. Kanal po. Sana. Kaya. Oh my gosh. Bangga! Bangga! Oh no! Bawi. Di kayanin. Dito na lang sa kabila po. Galing. Oh. Galing din ng ano ng painante. Hindi na painante oh. Oh my gosh oh. Dapat lakihan pa talaga itong ano. Oh. Di kaya? Oo. Parang di kayanin. Padaanin kaya muna. Lampas muna po ang mga ano. Instruction mo, Jer. Palampas mo muna itong mga nakapila na din eh. Para mas magandang galing din eh. Oo, palagay ko nga. Palagay ko. Galing full sa doon sa basketbulan. Mas magandang galing din eh.